Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 10:21. Mas kakaunti na raw ang magagaling na kumanta ngayon. Iyon ay dahil mas kaunti ang magagandang kanta, at mas kaunting mahuhusay na liriko. Ang isang klasikong kanta ay maaaring linangin ang isang pangalawang tier o kahit na unang tier na mga awit. Sa makatuwid, sa panimula, nagkaroon ng kakulangan ng mga first tier na mga awit ngayon dahil sa kakulangan ng mahusay, klasikong mga kanta. Matapos makita ni Lee Bindian ang kantang pinangalanang Heartbeat ni Huang Feng, napagpasyahan niya na ito ay isang bihirang klasikong kanta. Buti naman may ganitong tiwala ka, nakangiting sabi ni Huang Feng. Matapos pakinggan ang hatol ni Lee Bindian sa kantang ito, gumaan din ang loob ni Huang Feng. Ang natitira ay magdedepende sa feedback ng market pagkatapos ilabas ang kantang ito. Talaga bang nagpasya kang kantahin ang kantang ito para sa akin? Tumingin si Lee Bindian kay Huang Feng at kinumpirma. Oo naman, sumang-ayon si Huang Feng. Hindi ka ba natatakot na sayangin ko ang kanta mo? Dapat mong malaman na ang magagandang kanta sa panahon ngayon ay mahirap makuha. Kung alam ng ibang mga awit ang tungkol sa kantang ito, tiyak na bibilhin nila ito sa lahat ng halaga. Sabi ni Lee Bindian, bukod dito, bagamat nakamit ko ang magagandang resulta sa bawat industriya, wala ako sa tuktok. Maaaring ito ang dahilan kung bakit ako nasasangkot sa napakaraming aspeto. Ang dahilan kung bakit ako ma-rate bilang isang first-tier star ngayon ay resulta ng magkasanib na impluwensya ng tatlong aspeto. Kung titingnan mo lamang ang isang aspeto, maaaring nasa second-tier level na ako. Bagamat labis na nagustuhan ni Lee Bindian ang kantang ito, mas iniisip niya si Huang Feng. Bagamat sumabak din siya sa mga kanta, hindi naman siya kasing galing ng mga nag-specialize sa industriyang ito. Hindi niya gustong masira ni Huang Feng ang napakagandang kanta. Kung kinakanta ito ng ibang tao, dapat ay makakamit nila ang mas mahusay na mga resulta kaysa sa kanya. Sa makatuwid, marami siyang ipinaliwanag kay Huang Feng. Inaasahan din niya na mapakinabangan ni Huang Feng ang mga benepisyo ng kantang ito. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ni Huang Feng ay itinatag lamang. Ang kailangan nito ay katanyagan at mga resulta. Hindi niya maapektuhan ang pag-unlad ng kumpanya ni Huang Feng. Since I found you, ibig sabihin naniniwala na ako sa iyo. Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, pumayag kang sumali sa kumpanya ko nang hindi nag-iisip noon. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Simula nang dumating ka sa kumpanya ko, hindi kita maaaring saktan. Huminto si Huang Feng at nagpatuloy, bukod dito, bagamat maganda ang kantang ito, makakakuha ako ng mas maraming magagandang kanta. Hindi mo kailangang mag-alala. At the same time, napakalakas din ng iyong lakas. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Siguradong kaya mo ito. Masyado kang naniniwala sa akin, kaya hindi kita kayang pabayaan. Ngumiti si Lee Bindian at sinabing, ang kantang ito ay kasama ko muna. Ipapractice ko ito sa 2 araw na ito. Bukod dito, aayusin ko ang aking estado. Kapag ang aking estado, i-record ko ito. Ikaw ang magdedesisyon kung kailan magre-record. Sabi ni Huang Feng. Hiniling niya kay Lee Bindian na pumunta. Hindi talaga katulad ng biniro niya kanina. Gusto niya itong pisilin para magkapera. Ang isa ay gusto niyang gamitin ang katanyagan nito. Ang isa pa ay gusto ni Huang Feng na personal siyang gawing sikat. Tulad ng sinabi ni Lee Bindian, hindi siya ang nangunguna sa anumang industriya ngayon. Pagkatapos, tutulungan niya itong pumunta sa tuktok at sa wakas ay maging isang superstar. Salamat. Nagpasalamat si Lee Bindian kay Huang Feng. Dati, wala siyang ganoong kalayaan. Sa orihinal na kumpanya, mayroon lamang walang katapusang mga aktibidad. Walang gaanong oras para magpahinga, lalo pat ayusin ang sarili niyang oras sa pagtatrabaho. Tama, masasabi mo na ikaw ang kauna-unahang kapatid sa kumpanya. Sa hinaharap, mas dapat mong turuan ang mga bagong dating sa kumpanya. Kung may nagawa silang mali, mapag-alitan mo na lang sila. Sabi ni Huang Feng. Okay, ito na ang sinabi mo. Don't blame me for being too fierce at that time. Sabi ni Lee Bindian. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanyang ito ay kay Huang Feng.
Masyado rin siyang maalalahanin kay Huang Feng, kaya natural, gusto rin niyang tulungan si Huang Feng na linangin ang mas maraming kabataan upang palakasin ang lakas ng kumpanya ni Huang Feng. You can be fierce. Okay lang, sabi ni Huang Feng. Nang sabihin niya ito, naisip niya muli si Zhu Zaiyo. Siya rin ay isang tao na nagising mula sa kanyang panaginip na maging isang bituin. Dahil sa panaginip na iyon kaya siya naloko. Gayunpaman, ang huling insidente ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Tinansya ni Huang Feng na hindi siya madaling maniwala sa anumang kumpanya ng entertainment sa maikling panahon. Sa kasong ito, maaari lamang niyang isuko ang kanyang pangarap o mag-aksaya ng oras sa pag-aalinlangan. Dahil naitatag na ngayon ang kanyang kumpanya, bakit hindi siya i-recruit sa kumpanya? Sa makatuwid, tinawag ni Huang Feng si Zhu Zaiyo sa harap ni Li Bingyan. Sa katunayan, iniisip ni Zhu Zaiyo si Huang Feng nitong mga nakaraang araw. Kung ang unang pagkakataon na nakipagtalik siya kay Huang Feng ay isang aksidente, kung gayon walang paraan upang ipaliwanag ang pangalawang pagkakataon. Sa oras na iyon, pareho silang gising. Masasabi lamang na ang kapaligiran sa oras na iyon at ang kanyang sariling kalooban ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Pagkatapos noon, hindi niya ito pinagsisihan. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Zhu Zaiyo kung paano haharapin ang relasyon kay Huang Feng dahil alam niya na may kasintahan si Huang Feng. Bukod dito, nakipagtalik siya kay Huang Feng nang malaman niyang may kasintahan si Huang Feng. Sa ganitong paraan, mas nahirapan siyang magdesisyon. Kailangan ko ba siyang suyuan? May ganoong ideya si Zhu Zaiyo noon, at may tiwala siya sa sarili. Kahit na ang kasintahan ni Huang Feng ay napakaganda, hindi siya masama. Hindi tiyak kung sino ang mananalo o matatalo sa huli. Gayunpaman, kahit na walang gaanong pakikipag-ugnayan si Zhu Zaiyo kay Huang Feng, alam niya na si Huang Feng ay isang taong nagpapahalaga sa pagmamahal at katwiran. Nang malaman niyang maaaring nasa panganib siya ng gabing iyon, itinaya niya ang lahat para iligtas siya. Ang gayong tao ay maliwanag na isang taong pinahahalagahan ang pagmamahal at katwiran. Pagkatapos, hindi niya madaling iwanan ang kanyang kasintahan. Bukod dito, kahit na manalo siya sa huli, maaaring hindi masaya si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, kung nais ni Zhu Zaiyo na isuko si Huang Feng, tila hindi niya ito magagawa ngayon. Pagkatapos ng unang pagkakataon, nagkaroon siya ng espesyal na pakiramdam para kay Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos noon, noong nasa desperado siyang sitwasyon, biglang lumitaw si Huang Feng at iniligtas siya. Sa oras na iyon, naunawaan ni Zhu Zaiyo na nahulog na ang kanyang puso. Kaya naman may nangyaring insidente sa hotel mamaya. Sa ilalim ng gayong pag-aalinlangan, lumipas si Zhu Zaiyo ng ilang araw. Sa ilang araw na ito, hindi siya tinawagan ni Huang Feng. Dahil dito, hindi maiwasang isipin ito ni Zhu Zaiyo. Masyado ba siyang nag-isip kanina? Maaaring walang nararamdaman si Huang Feng para sa kanya. Ang lahat ay ang kanyang pagnanasa lamang. Ang pangyayari noong gabing iyon ay maaaring ituring na isang romantikong pagtatagpo para kay Huang Feng. Sa pag-iisip na ito, ang mood ni Zhu Zaiyo ay halatang hindi maganda nitong ilang araw. Walang sigla ang buong pagkatao niya. Napansin din ito ng kanyang mga kasama sa silid, ngunit hindi nila alam kung paano siya hikayatin. Sa sandaling ito, sa wakas ay tinawag siya ni Huang Feng. Kabanata 10:22, Zaiyo, sinong tumatawag? Dahil walang klase sa hapon, ang mga kasama ni Zhu Zaiyo ay nasa dormitoryo. Nakita ni Hong Li ang masayang ekspresyon ni Zhu Zaiyo matapos makita ang papasok na tawag, kaya nagtanong siya. Nakita nilang lahat ang kalagayan ni Zhu Zaiyo nitong mga nakaraang araw. Gusto nilang aliwin siya, ngunit hindi nila alam kung paano ito gagawin. Ngayong si Zhu Zaiyo sa wakas ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, tinanong ito ni Hong Li. Kaagad, lumiwanag ang mga mata ni Hong Li nang sabihin niya, galing ba sa Huang Feng na iyon? Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo siya patungo kay Zhu Zaiyo. Maliwanag, gusto niyang makita kung tama ang kanyang hula. Pinalibutan din sila ng dalawa na may tsismoso sa kanilang mga mukha. Ang usapin sa pagitan ni Zhu Zaiyo at Huang Feng ay alam na ng iilan sa kanila sa dormitoryo mula pa noong una. Bagamat talagang gusto nilang payuhan si Zhu Zaiyo na lisanin si Huang Feng, hindi nila napigil ang sabihin ito nang makita nila ang estado ni Zhu Zaiyo ilang araw na ang nakalipas. Anong ginagawa mo?
Nakita ni Zhu Zaiyo ang kanyang mga kasama sa silid na nakapalibot sa kanya na may nahihiyang ekspresyon. Pagkatapos, mahigpit niyang idiniin ang kanyang telepono sa ilalim ng kanyang katawan. Ano ba ang dapat ikahiya? Hindi naman sa wala kaming alam sa usapin niyo ni Huang Feng. Kung hindi mo pa rin sunduin, ibababa na namin, nakangiting sabi ng isa sa mga kasama ni Zhu Zaiyo. Nang marinig ang mga salita ng kanyang kasama sa silid, nagulat si Zhu Zaiyo. Wala siyang pakialam sa pag-iwas sa kanyang kasama. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at sinagot ang tawag. Hello, Huang Feng. Zaiyo, anong ginagawa mo? Nasa klase ka ba? Gusto mo tawagan ko ulit mamaya? Nakita ni Huang Feng na napakatagal ni Zhu Zaiyo bago sagutin ang tawag. Isa pa, parang hindi masyadong malakas ang boses niya. Sa makatuwid, nahulaan niya na maaaring nasa klase si Zhu Zaiyo. Hindi, nasa dormitoryo ako. Anong problema? Matapos maghintay ng ilang araw para sa tawag ni Huang Feng, paano papayag si Zhu Zaiyo na ibaba ang tawag? Ganito, di ba sabi mo gusto mong maging singer o artista at pumasok sa entertainment industry? Sabi ni Huang Feng, ayoko. Nang marinig ni Zhu Zaiyo na binanggit ito ni Huang Feng, umiling siya at itinanggi ito. Gusto kong mag-focus sa aking pag-aaral at makahanap ng isang matatag na trabaho pagkatapos kong makapagtapos. Malaki pa rin ang epekto ng nakaraang insidente kay Zhu Zaiyo. Originally, narinig niya ang tungkol sa dilim sa entertainment industry, pero kung tutusin, hindi pa niya ito nakilala, kaya hindi talaga siya naniniwala. Gayunpaman, ang nakaraang insidente ay isang bagay na personal niyang naranasan. Ang Starlight Entertainment ay isang sikat na kumpanya sa Qing Province. Kung ang mga pinuno ay napakarumi, kung gayon ang iba pang mga kumpanya ng libangan ay hindi magiging mas mahusay. Kahit na pumunta siya sa ibang entertainment company, baka hindi niya maiwasang mangyari ang ilang bagay. Sa makatuwid, ang nasaroon ng loob na si Zhu Zaiyo ay nagpa siya na maghanap ng ordinaryong trabaho. Sa ganoong paraan, hindi bababa sa ito ay magiging mas matatag, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga hindi sinasabing panuntunan. Ayaw mo. Saglit na natigilan si Huang Feng, pagkatapos ay naunawaan niya na hindi dapat ito ang tunay na iniisip ni Zhu Zaiyo. Dapat ay iniisip niya pa rin ito sa kanyang puso, ngunit naapektuhan siya sa nakaraang pangyayari. Kung nag-aalala ka sa nangyari noon, hindi na kailangan yon, dahil ang kumpanyang ipapakilala ko sa iyo ngayon ay sarili kong kumpanya. Hindi mangyayari yung inaalala mo, sabi ni Huang Feng. Siyempre, kung ayaw mo talagang pumasok sa entertainment industry, then forget it. Ang kumpanya mo. Natigilan si Zhu Zaiyo nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Pagkatapos, naalala niya na si Huang Feng ay isang napakayaman na pangalawang henerasyon. Normal lang na magkaroon ng sariling kumpanya. Alam niya lang na mayaman siya noon, pero kung ano ang ginawa niya, hindi niya talaga alam noon. Ngayon, parang nagbukas talaga siya ng isang entertainment company. Oo, pero kaka-establish lang. Naging busy ako sa pagre-recruit kanina. Nakangiting sabi ni Huang Feng, paano ito? Gusto mo bang isaalang-alang ito? Hindi na kailangang isaalang-alang. Pupunta ako. Walang iniisip na sabi ni Zhu Zaiyo. Nasabi lang niya iyon dahil natatakot siya sa mga unspoken rules sa entertainment industry. Gayunpaman, kung ang kumpanyang ito ay si Huang Feng, kung gayon ito ay ibang kwento. Maging si Zhu Zaiyo ay iniisip pa rin na kung nais ni Huang Feng na gamitin ang hindi sinasabing mga tuntunin sa kanya, malamang na malugod niya itong tatanggapin. Ayaw mo bang isaalang-alang? Tanong ni Huang Feng. Hindi, sabi ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, natatakot ako na hindi matugunan ng aking kakayahan ang iyong mga kinakailangan. Hindi ako makakakuha ng pera para sa iyong kumpanya, at kaladkarin ko ang iyong kumpanya pababa. Medyo nag-aalala pa rin si Zhu Zaiyo. Tutal, hindi pa siya nakakapagtapos. Bukod dito, hindi siya nag-aral sa isang sikat na paaralan. Hindi masyadong mataas ang kanyang singing level at acting ability. Natatakot siya na ang kanyang kakayahan ay hindi makatugon sa mga kinakailangan ng kumpanya ni Huang Feng. It's okay. I found a good teacher for you. As long as willing ka mag-aral ng mabuti, walang magiging problema. Tumingin si Huang Feng kay Li Bindian sa tabi niya at nakangiting sinabi. Inilibot din ni Li Bindian ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Mula sa tawag ngayon, naiintindihan niya na ang Zaiyu
sa bibig ni Huang Feng ay dapat magkaroon ng isang espesyal na relasyon sa kanya. Kung hindi, hindi niya ito hahayaang maging guro. Guro, sige, mag-aaral akong mabuti. Saad ni Zhu Zaiyu. Ang iniisip niya sa kanyang puso ay hindi niya dapat ipahiya si Huang Feng. Sa oras na iyon, kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Kung hindi pa rin niya magawa, siya ang magkukusa na umalis. Anyway, hindi siya dapat magdulot ng anumang gulo para kay Huang Feng. Huang Feng, paano naman kami? Gusto rin naming pumunta sa kumpanya mo. Sa oras na ito, biglang tumunog ang boses ni Hong Li mula sa telepono. Pagkatapos, tumunog ang boses ng dalawa pang babae. Dapat silang mga kaklase sa dormitoryo ni Zhu Zaiyu. Kung gusto mong sumama, pwede kayong lahat. However, I have to say this first. After you come, I will treat you equally. Sabi ni Huang Feng. Sa mukha ni Zhu Zaiyu, matatanggap pa rin niya ang iilang kaklase niya. Kung sila ay magkakaroon ng magandang pag-unlad pagkatapos pumasok, ito ay nakasalalay sa kanila. Okay, basta bigyan mo kami ng pagkakataong ito, sabi ng isa sa mga kaklase ni Zhu Zaiyu. Hindi ganoon kadali ang pumasok sa entertainment industry. Mas gugustuhin ng maraming kababaihan na isakripisyo ang kanilang mga katawan para sa gayong pagkakataon. Gayunpaman, maaaring hindi nila makuha ang gusto nila. Maaaring hindi sila makakuha ng pantay na pagkakataon. Ngayon, lubos na silang nasisiyahan na mabibigyan sila ni Huang Feng ng ganoong pagkakataon. Kung paano sila bubuo sa hinaharap, depende ito sa kanilang sarili. Sa makatuwid, lubos silang nagpapasalamat kay Huang Feng. Siyempre, alam din nila na pumayag si Huang Feng sa kanila dahil kay Zhu Zaiyu. Kaya naman, pagkatapos ibaba ni Zhu Zaiyu ang telepono, isa-isa nilang pinalibutan si Zhu Zaiyu. Hinimas ng isa ang kanyang mga balikat, ang isa ay minasahe ang kanyang mga binti, at ang isa ay nagbuhos ng tsaa para sa kanya. Anong ginagawa mo? Natarante si Zhu Zaiyu sa mga kinikilos ng kanyang mga kasama sa silid. Kabanata 10:23. We are thanking you. At the same time, we are pleasing the future boss's wife, nakangiting sabi ni Hong Li. Oo, kung pagsilbihan namin ng maayos ang asawa ng future boss, magiging mas maganda ang mga araw namin sa hinaharap, sabi ng isa pang kasama sa bahay. Sige, tama na. Inilibot ni Zhu Zaiyu ang kanyang mga mata sa kanyang mga kasama sa silid. Siyempre, masasabi niyang nagbibiruan sila. Gayunpaman, paliwanag pa rin niya, hindi ako asawa ng amo. Huwag magsalita ng kalokohan, lalo na kapag papasok ka sa kumpanya in the future. Hindi maganda kung marinig ito ng iba. Nag-aalala si Zhu Zaiyu na ang mga biro ng kanyang mga kasama sa kwarto ay magdudulot ng problema kay Huang Feng, kaya malinaw niyang sinabi sa kanila ng maaga. Alam namin, banibiro lang namin kayo, hindi kami magsasalita ng kalokohan sa labas. Nakangiting sabi ni Hong Li, gayunpaman, makakahanap ka ng trabaho bago ka makapagtapos. At saka, ito ay isang entertainment company na gustong pasukin ng maraming tao. We are taking advantage of you this time. We will treat you tonight. Oo, magdiwang tayo. Zaiyu, sa pagkakataong ito ay talagang salamat sa Huang Feng ng iyong pamilya, sabi ng isa pang kasama sa kwarto. Anong pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin sa Huang Feng ng pamilya natin? Nahihiyang sabi ni Zhu Zaiyu. Seryoso, Zaiyu, ano ang iniisip mo? Noong una, gusto ka naming hikayatin na lisanin si Huang Feng. Hindi lang siya ang mabuting tao. Gayunpaman, ang pagtingin sa iyong walang siglang hitsura nitong ilang araw, lahat ng ito ay dahil kay Huang Feng, tama ba? Ipinapakita nito na si Huang Feng ay napakahalaga pa rin sa iyong puso. Ngayon lang, nang tumawag si Huang Feng, bigla kang tuwang-tuwa. Nang imbitahan ka ni Huang Feng sa kanyang kumpanya, pumayag ka ng hindi nag-iisip. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ikaw ay labis na nagmamahal kay Huang Feng, tumingin si Hong Li kay Zhu Zaiyu at sinabing. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Hong Li, pero may girlfriend na si Huang Feng. Alam mo rin ito. So, ano ang iniisip mo? Hindi mo na kayang i-drag ito ng ganito. At saka, pupunta ka ngayon sa kumpanya niya, para mas marami kang pagkakataon na makilala siya sa hinaharap. Baka makikita mo pa ang girlfriend niya ng madalas. Paano mo ito haharapin? Hindi ko rin alam, blankong sabi ni Zhu Zaiyu. Naisip ko nga na iwan siya noon, pero nahirapan ako.
Hindi ko na kaya ngayon. Why don't we poach her? Anyway, may girlfriend lang si Huang Feng at hindi pa kasal, di ba? Hindi. Umiling si Zhu Zaiyo at sinabing, si Huang Feng ay isang mapagmahal at matuwid na tao. Hindi siya madaling sumuko sa kanyang babae. This won't do, that won't do. Don't tell me gusto mo siyang maging manliligaw. Casual na sabi ni Hong Li. Pagkatapos, bigla siyang tumingin kay Zhu Zaiyo at sinabing, Zaiyo, hindi mo talaga maiisip iyon, tama. It's not impossible to be his lover. Hindi ba maraming ganyan sa school natin? Sabi ni Zhu Zaiyo. Paano magiging pareho? Nag-aalalang sabi ni Hong Li, mababa ang tingin mo sa mga taong iyon noon. At saka, ikaw si Zhu Zaiyo, ang school belle namin. Napakaraming tao ang humahabol sa iyo. Paano ka magiging manliligaw ng iba? Bagamat talagang mabuti ang kalagayan ni Huang Feng at siya ay isang mabuting tao, kahit na ang iba ay mas masahol pa sa kanya, at least you can exist legitimately. Ano ka kay Huang Feng? Mababa ang tingin ko noon sa mga taong iyon, pero noong nakilala ko talaga si Huang Feng, na-realize ko na sobrang simple ng iniisip ko. Kung gusto ko talaga, ang isang tao, paano ako susuko dahil gusto ko lang? Sinabi ni Zhu Zaiyo na nakakahiya sa sarili. Hindi naman sa hindi niya sinubukan, pero sa huli, ito ang naging resulta. Siya ay may higit o mas kaunting desisyon sa kanyang puso. Zaiyo, bakit hindi ka pumunta sa kumpanya ni Huang Feng? Hindi rin tayo pupunta. Iwan mo siya at huwag mo siyang makita sa hinaharap. Makakalimutan mo siya palagi, sabi ng isa sa mga kasama ni Zhu Zaiyo. Oo, hanggat hindi tayo nagkikita, dapat pwede. Kahit na gusto rin nilang tatlo na pumunta sa entertainment company, halatang mas inaalala nila si Zhu Zaiyo. Hindi nila kayang isakripisyo si Zhu Zaiyo para makamit ang sarili nilang mga layunin. Hindi mo ako kailangang kumbansihin. Sa katunayan, marami akong naisip nitong ilang araw. Kaya kung gumawa ng sarili kong desisyon, sabi ni Zhu Zaiyo. Sa ilang araw na ito, hindi siya nakontak ni Huang Feng. Bagamat siya ay labis na nabigo, pinag-isipan din niya ng mabuti ang mga bagay-bagay at alam niya kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso. Ikaw, buntong hininga. Walang masabi ang tatlong kasama ni Zhu Zaiyo matapos itong makita. Malinaw na nakagawa ng desisyon si Zhu Zaiyo sa kanyang puso. Walang kwenta ang pagkumbinsi nila sa kanya. Kaibigan mo, sa kabilang panig, nakita ni Li Bintian si Huang Feng na iniligpit ang kanyang telepono at nagtanong. Oo, kaibigan, mag-aaral pa siya at interesado sa industriyang ito. Pagdating niya, guguluhin kita para turuan pa siya, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo. No problem, hindi ko talaga itatago ang mga maituturo ko. Tumango si Li Bintian at sinabi, sige, lumabas na tayo. Oras na para sabihin sa lahat ang tungkol sa pagpirma mo sa kumpanya. Ito ay isang magandang pagkakataon para mapalakas ang moral ng lahat. Isa pa, bukas ng umaga, kailangan mong magtrabaho muli. Hiniling ko kay Zheng Shuai na ayusin ang isang press conference upang opisyal na ipahayag ang iyong pagsali, sabi ni Huang Feng kay Li Bintian. Bakit ang galang mo sa akin? Inilibot ni Li Bintian ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Ilang beses mo na akong niligtas. I am very happy to do something for you now. Buti naman at hindi mo ako sinisisi, nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, inilabas ni Huang Feng si Li Bintian sa opisina at opisyal na inihayag ang pagsali ni Li Bintian sa mga empleyado ng kumpanya. Ang balitang ito ay lubos na nagpasaya sa buong kumpanya. Bagamat maraming tao ang nahulaan na dumating si Li Bintian sa oras na ito upang pumirma ng kontrata sa kumpanya, hindi sila sigurado. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kumpanya ay naitatag, at si Li Bintian ay isa ng mainit na bituin. Ang ganoong tao ay hinanap pa ng ibang malalaking kumpanya. Bakit naman siya magpapa-fancy sa kanilang kumpanyang kaka-establish lang at walang achievements? Gayunpaman, ngayon, pagkatapos personal na kumpirmahin ito mula sa kanilang boss, Huang Feng, at Li Bintian, lahat ay naniniwala na ang kanilang nakaraang hindi kapani-paniwalang haka-haka ay totoo. Si Li Bintian ay naging artista talaga ng kanilang kumpanya. Siyempre, ang naturang balita ay nagpasigla sa lahat. Nagbigay ito ng magandang simula sa kanilang kumpanya. Kasabay nito, ipinakita rin ito na ang kanilang amo ay may napakalakas na background at kapangyarihan.
Sa industriya ng entertainment, napakahirap na magtagumpay ng walang malakas na background at kapangyarihan. Kaya naman, ang bagay na ito ay nagbigay din sa kanila ng malaking tiwala. Siyempre, hindi alam ng mga taong ito na hindi kilala ni Huang Feng ang maraming tao sa entertainment industry. Ang sikat ay si Li Bingyuan. Kabanata 1024. Matapos ipahayag ang balita ng pagsali ni Li Bingyuan sa kanyang mga tauhan, tiningnan ni Huang Feng ang oras at handa nang umalis. May gagawin pa ako kaya. Aalis muna ako. I will treat you to dinner tomorrow night, sabi ni Huang Feng kay Li Bingyuan. Noong una, gustong i-treat ni Huang Feng si Li Bingyuan sa hapunan ngayong gabi, ngunit naisip niya kaagad na kailangan niyang lumipat ngayon at ayusin ang kanyang mga gamit. Hindi niya alam kung kailan siya matatapos. Bukod dito, si Li Bingyuan ay kara-rating lang ngayon para makapagpahinga siya. Kaya naman, pinalitan niya ang oras ng bukas ng gabi. Okay. Walang pinaghihinalaan si Li Bingyuan. Pagod na pagod din siya. Ngayon, tumagal siya ng ilang oras sa paglipad para makarating dito. Pagkatapos noon, walang tigil siyang pumunta sa kumpanya at bumisita dito. Kaya naman, medyo pagod na siya ngayon. Pagkatapos umalis sa kumpanya, pumunta si Huang Feng sa Angel Baby Kindergarten. Ang kindergarten na ito ay kung saan nag-aral ang batang babae, si Zhu Mengzhou. Hindi niya nakalimutan na inalis siya ng batang babae kahapon. Pagdating sa Angel Baby Kindergarten, hindi pa oras para matapos ang paaralan, ngunit malapit na ang oras. Marami ng matatandang naghihintay sa labas para sunduin ang kanilang mga anak. Karamihan sa mga taong ito ay matatanda. Kung tutuusin, karamihan sa mga kabataan ay hindi pa nakakaalis sa trabaho sa panahong ito. Nang makita ang napakaraming matatandang naghihintay sa labas ng kindergarten, nakaramdam si Huang Feng ng bagzo ng damdamin. Nang pumasok siya sa paaralan, mahigit 10 milya ang layo nito sa bahay. Gayunpaman, siya at ang kanyang mga kaibigan ay pumapasok sa paaralan araw-araw. Wala pang may sapat na gulang na nagpadala sa kanila. Sanay na ang lahat, at walang nangyari. Gayunpaman, malinaw na hindi ito posible ngayon. Ang bawat isa sa pamilya ay pinalayaw ang kanilang mga anak. Bilang karagdagan, nagkaroon ng isyu sa kaligtasan. Kinailangan din nilang ipadala ang kanilang mga anak sa paaralan araw-araw. Natagpuan ni Huang Feng si Zhang Mingjia sa karamihan ng mga tao na naghihintay sa mga bata na makatapos ng pag-aaral. Nakasquat siya sa medyo malayong lugar at naninigarilyo, pero nakatingin din ang mga mata niya sa direksyon ng kindergarten. Tumingin si Huang Feng at hindi niya nakita ang figure ni Zhu Mengan, kaya dumiretso siya kay Zhang Mingjia. Sa katunayan, si Zhang Mingjia ay natatakot din kay Huang Feng. Matapos turuan ng leksyon ni Huang Feng, natakot siya kaya hindi siya nang ahas na ipagpatuloy agad ang panggigipit kay Zhu Mengan. Sa halip, naghintay siya ng ilang sandali. Sa panahong ito, maingat niyang pinagmasdan ang sitwasyon ni Zhu Mengan at nalaman niyang nag-iisa pa rin itong nagtatrabaho araw-araw. Sigurado siyang tama ang hula niya noong nakaraan. Maaaring magkakilala sina Huang Feng at Zhu Mengan, ngunit wala silang malapit na relasyon, kung hindi sila magkikita ng ganoon katagal. Matapos makamit ang konklusyong ito, gumaan ang loob ni Zhang Mingjia at patuloy na hinanap siya. Kung tutuusin, napakahalaga pa rin ng bahay ngayon. Kailangan din niya ng pera, kaya natural na ayaw niyang ibigay ito. Bukod dito, kilala rin niya si Zhu Mengan. Ito ay isang babaeng may mahinang puso. Hanggat tinatakot siya nito at iniinis, tiyak na makokompromiso siya sa huli. Habang nag-iisip si Zhang Mingjia kung paano mabibigyan si Zhu Mengan ng pera ngayon, bigla niyang naramdaman na parang may taong nakatayo sa harapan niya. Natatakpan lang siya ng anino ng tao. Itinaas ni Zhang Mingjia ang kanyang ulo na may kaunting pagdududa, pagkatapos ay nanginig ang kanyang buong katawan dahil muli niyang nakita ang lalaking nanakot sa kanya. Zhang Mingjia, naalala ko na binalaan kita noong nakaraan na huwag istorbohin ang buhay ng mag-ina. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Tumingin si Huang Feng sa kanya ng may pagkukunwari at mahinang sinabi. Itinapon ni Zhang Mingjia ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay, tumayo, at hinarap si Huang Feng. Kinakabahan niyang sabi, hindi ko sila inistorbo. Napadaan lang ako, nadaanan lang. Sabi ni Huang Feng na may sarkastikong ngiti, sa tingin mo ba maniniwala ako?
I want a house with my girlfriend. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nakita ni Zhang Mingjia na hindi niya kayang lokohin si Huang Feng, kaya nagtanong siya, akin ang bahay na iyon. Zhang Mingjia, kung lalaki ka pa at may mukha ka pa, hindi ka dapat magsabi ng ganyan. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido nang may paghamak at sinabing, noon, ikaw ang nag-abandona sa mag-ina. At saka, binigay nila sa iyo ang pera na ibinayad mo sa bahay. Wala nang kinalaman ng bahay na iyon sa iyo. How dare you shamelessly say that you have share in that house? Kung hindi dahil sa pera ko, hindi niya mabibili ang bahay noong una. Umiling si Zhang Mingjia, ngayon tumataas na ang presyo ng bahay. Salamat na rin sa akin. Ano bang masama kung humingi ako ng pera? You don't even care about your own daughter. Ang alam mo lang humingi ng pera. Are you still a fucking human? Galit na sabi ni Huang Feng. Ang taong ito ay pumupunta dito araw-araw, hindi para makita ang batang babae, kundi para humingi ng pera. Maaaring isa rin ito sa mga dahilan kung bakit malungkot ang batang babae. Kung tutuusin, siya ang kanyang biological na ama, ngunit wala siyang pakialam sa kanya. Sa tuwing nakikita niya ito, humihingi ito ng pera sa mag-ina. Paanong hindi siya malulungkot? Sino ang nakakaalam kung kaninong anak ang babaeng iyon? Sabi ni Zhang Mingjia. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Zhang Mingjia, naramdaman niyang may itim na anino sa kanyang harapan na mabilis na papalapit. Gusto niyang iwasan ito, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos, nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ilong, para siyang tinamaan ng mabigat na martilyo. Pagkatapos, lumipad palabas ang buong katawan niya. Nang nasa ere na siya, naramdaman niyang parang may likidong umaagos mula sa kanyang ilong. Pagkalapag, tumili si Zhang Mingjia. Pakiramdam niya ay nabali ni Huang Feng ang tulay ng kanyang ilong. Ang kanyang ilong ay dumudugo na parang libre, patuloy na umaagos palabas. Bugbugin mo ako, may bumubugbog sakin. Malakas na sigaw ni Zhang Mingjia. Maraming matatandang dumating para sunduin ang kanilang mga anak. Matapos marinig ang tawag ni Zhang Mingjia, tumingin silang lahat. May mga tumuro at nag-usap tungkol sa kung ano-ano. Naglakad ang ilang tao patungo kay Huang Feng. Obviously, mas masigasig silang mga tao. Bata, kung may sasabihin ka, pag-usapan natin yan. Huwag kang mag-away. Oo, anong hindi mapag-usapan? Bakit kailangan mong mag-away? May mga matatanda talaga na lumapit at gustong hikayatin si Huang Feng na huwag lumaban. Hindi pinansin ni Huang Feng ang mga taong iyon. Sa halip, tinapakan niya ang katawan ni Zhang Mingjia. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan at sinabing, Zhang Mingjia, hindi karapat-dapat na maging tao ang mga taong tulad mo. Babalaan kita sa huling pagkakataon. Agad-agad na mawala sa mundo ng mag-ina. Kung hindi, hindi lang kita matatalo, kundi mahuhuli rin kita. Maaari kang maghanda para kumain sa kulungan habang buhay. Nakita ni Zhang Mingjia ang masamang ekspresyon ni Huang Feng at muling natakot. Alam niya na ang mga salita ni Huang Feng ay hindi isang simpleng banta. Talagang may ganitong kakayahan siya. Nakita rin niya ang ugali ng mga pulis na iyon kay Huang Feng noong nakaraan. Malinaw, ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi karaniwan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit ano sa mahabang panahon. Kung talagang gusto siyang ipasok ni Huang Feng, malamang na hindi ito magiging mahirap. Kaya naman, sa pagkakataong ito, talagang natakot si Zhang Mingjia. Siya ay orihinal na natatakot kay Huang Feng, ngunit naisip niya na sina Huang Feng at Zhu Mengan ay walang kinalaman sa isa't isa, kaya't siya ay naglakas loob na patuloy na guluhin si Zhu Mengan. Ngayon, tila mali ang kanyang paghatol. Malinaw na may espesyal na relasyon si Huang Feng kay Zhu Mengan. Kabanata 1025. Matapos pagagalitin muli sina Zhu Mengan at Huang Feng sa kanyang puso, ang mukha ni Zhang Mingjia ay nagpakita ng isang nakakabigay puri ng ngiti. Sinabi niya kay Huang Feng, alam ko. Naiintindihan ko. Hindi ko na sila muling guluhin. Si Zhang Mingjia ay orihinal na isang tamad at mahiyain na tao. Bagamat gustong-gusto niya ang pera, kitang-kita na mas mahalaga ang kanyang buhay at kalayaan. Nang kausapin siya ni Huang Feng, nakita niya mula sa ekspresyon ni Huang Feng na hindi siya nagsisinungaling. Kung patuloy niyang hinaharas si Zhu Mengan at ang kanyang anak, tiyak na gagawin ni Huang Feng ang sinabi niya. Kung ganoon, hindi lang siya bugbugin, baka maaresto rin siya.
Sa ganitong paraan, talagang natakot si Zhang Mingjia. Isa lang siyang ordinaryong tao. Kung talagang may ginawa si Huang Feng sa kanya, hindi niya akalain na makakalaban niya ito. Bagamat sakam siya sa pera, ngayon lang niya mapipiling sumuko. Mas mabuti na alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Ngumiti si Huang Feng sa kanya at sinabi. Pagkatapos noon, inalis niya ang paa niya at binuhat siya. Tinapik-tapik niya ang kanyang mukha at bumaling sa magiliw na mga matatanda at sinabing, mga tito at tita, naglalaro lang po kami. Okay lang po, si Zhang Mingjia ay namangha pa rin sa lakas ni Huang Feng. Nang makita niya ang mga mata ni Huang Feng na nakatingin sa kanya, agad niyang naintindihan. Mabilis niyang sinabi sa mga matatanda, oo, naglalaro lang kami. Naglalaro lang kami. Nang makita ng mga matatanda na pareho nilang sinabi iyon, hindi na sila umimik at dahan-daang lumayo. You can go. I don't want to see you in front of them in the future. Naiintindihan mo ba? Tumingin muli si Huang Feng kay Zhang Mingjia at sinabi, alam ko, alam ko. Tumango si Zhang Mingjia at yumuko. Mukha siyang alipin. Umiling si Huang Feng sa kanyang puso. Si Zhu Mengan ay napakaganda, ngunit ang kanyang panlasa ay talagang masama. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang mga araw sa unibersidad, hindi ba niya naisip na magaling si Wang Tungtong? Malinaw, sa oras na iyon, ang kanyang panlasa ay hindi mas mahusay kaysa kay Zhu Mengan. Magwala ka, binitiwan ni Huang Feng ang kwelyo ni Zhang Mingjia at sinabi, oo, oo, bagamat mayroon pa ring pag-aatubili sa kanyang puso, maaari lamang piliin ni Zhang Mingjia na umalis. Bukod dito, tinalikuran din niya ang ideya na patuloy na humingi ng pera kay Zhu Mengan. Talagang takot siya kay Huang Feng. Natatakot siya na sa susunod na makilala niya si Huang Feng, baka hindi na siya makaalis ng kasing dali ng pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, hindi nawalan ng pag-asa si Zhang Mingjia. Kahit siya ay isang tamad at mahiyain na tao, hindi siya masamang tingnan. Tsaka napakadaldal niya. Hindi dapat maging problema para sa kanya ang makipag-ugnay sa ilang ignorante na mga batang babae. Ituturing ko na lang ang pera na iyan bilang pambili ng urn para sa inyong dalawa. Naisip ni Zhang Mingjia sa kanyang puso. Gayunpaman, agad niyang naramdaman ang matalim na titig na nakatingin sa kanya. Hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman na kay Huang Feng ang tingin. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na mag-isip ng iba pang bagay sa kanyang puso. Mabilis siyang nagmadali at umalis. Talagang takot siya kay Huang Feng, ang hari ng impyerno. Tiningnan ni Huang Feng ang tumatakas na hitsura ni Zhang Mingjia at tumango ng may kasiyahan. Para sa ganitong uri ng tao, walang silbi ang pakikipag-usap sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatakot sa kanya ay talagang malulutas niya ang problema. Kung titingnan ang hitsura ni Zhang Mingjia, hindi siya mukhang isang matapang na tao. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Huang Feng na ang kabilang partido ay patuloy naguguluhin si Zhu Mengan at ang kanyang anak na babae. Siyempre, kung maglakas loob siyang bumalik, ang mga naunang salita ni Huang Feng ay hindi ganap na takutin siya. Sa pagkakataong iyon, hahayaan talaga niyang hulihin siya ng mga pulis. Huang Feng, bakit ka nandito? Habang nakatitig si Huang Feng sa likod ni Zhang Mingjia at nag-iisip ng mga bagay-bagay, biglang may bahagyang naguguluhan at nagulat na boses sa kanyang tainga. Nilingan ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumingin. Sino pa kaya ito kundi si Zhu Mengan? Sa oras na ito, nakasuot pa rin si Zhu Mengan ng itim na uniforme sa opisina. Ang masikip na uniforme sa opisina ay nagpakita ng kanyang perpektong figure. Sa ilalim ng palda na hanggang tuhod, ang isang pares ng tuwid at payat na mga binti ay nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Natagpuan ni Huang Feng na ang ilang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dumating upang kunin ang kanilang mga anak ay nakatitig kay Zhu Mengan sa oras na ito. Nadaanan ko lang dito. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Huang Feng. Pumunta ako para sunduin si Mengzhou sa school. Dito siya nag-aaral ng kindergarten. Naglakad si Zhu Mengan patungo kay Huang Feng at sinabi. Sa oras na ito, naramdaman din ni Huang Feng ang maraming pag-alit na mga mata na nakatingin sa kanya. Pamilyar siya sa mga ganyang mata. Kadalasan, kapag lumabas siya kasama si Su Yamo at iba pa, makakatagpo siya ng ganoong mga mata. Sanay na si Huang Feng. Sino ang nagtanong sa kanya na laging maglakad kasama ang magagandang babae? Dito nag-aral si Mengzhou.
Nagkunwari si Huang Feng na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang balita na dito nag-aral si Zhu Mengzhou. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya sa batang babae na hindi niya sasabihin sa kanyang ina na hinanap siya nito. Oo, kasi simula ko lang ng klase ko. Nakangiting sabi ni Zhu Mengan. Gayunpaman, nakatagpo pa rin si Huang Feng ng bakas ng kalungkutan sa kanyang ngiti. Nang kausapin niya si Huang Feng, lumilibot din ang mga mata niya na parang may hinahanap. Tiyak na naiintindihan ni Huang Feng ang kanyang hinahanap. Sinabi ng batang babae na ilang araw na silang ginugulo ni Zhang Mingjie. Malinaw, hinahanap ni Zhu Mengan si Zhang Mingjie. Mula sa kanyang malungkot na ekspresyon, naiintindihan din ni Huang Feng na halatang inis siya kay Zhang Mingjie. Tama ang hula ni Huang Feng. Talagang naiinis si Zhu Mengan kay Zhang Mingjie. Noong una, inakala ni Zhu Mengan na sa lesson ni Huang Feng noong nakaraang pagkakataon, hindi darating si Zhang Mingjie para abalahin siya. Kung tutuusin, mahiyain siyang tao. Alam din niya ito. Siyempre, medyo huli na ang alam niya. Nalaman lang niya ito matapos siyang makasama. Sa makatuwid, pagkatapos turuan ni Huang Feng ng leksyon si Zhang Mingjie, naisip ni Zhu Mengan na natatakot siya kay Huang Feng at hindi na siya hahanapin. Sa mga sumunod na araw, hindi nagpakita si Zhang Mingjie, na nagpaga ng pakiramdam ni Zhu Mengan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malalaman ni Zhang Mingjie kung saan nag-aral ang kanyang anak na babae mula sa kung saan. Talagang natagpuan niya ang paaralan ng direkta. Araw-araw kapag sunduin niya ang kanyang anak mula sa paaralan, sinasalubong niya ito. Sa bawat pagkakataon, matagal niya itong ginugulo. Kung titignan ang kanyang hitsura, tila nababawasan ang kanyang pasensya. Kung hindi siya sumang-ayon sa kanya, maaaring gumawa siya ng masama. Si Zhu Mengan ay walang maaasahan sa Jiangzhou, dahil sa panganganak, nahulog din siya sa kanyang pamilya. Kaya naman, bagamat siya ay lubhang natakot at nangangailangan ng tulong, hindi niya alam kung sino ang hahanapin. Tungkol naman sa kahilingan ng kanyang anak na hanapin si Huang Feng, pinag-isipan niya ito at tumanggi. Pagkatapos ng lahat, hindi siya masyadong pamilyar kay Huang Feng. Hindi maganda para sa kanya na guluhin siya ng paulit-ulit. Kabanata 10:26. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw ng pag-aalinlangan sa puso ni Zhu Mengan, naisip na niya ito. Para sa kaligtasan niya at ng kanyang anak, kung babalik si Zhang Mingjie, magpapakapal siya ng balat at hihingi muli ng tulong kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ang tanging tao na makikita niya sa Jiangzhou na makakatulong sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zhu Mengan na bago niya hinanap si Huang Feng, nagkataon lang na makikilala niya si Huang Feng dito ngayon. Tuwang-tuwa pa rin si Zhu Mengan. Kung si Zhang Mingjie ay dumating muli ngayon at nakita siya ni Huang Feng, hindi siya uupo. Gayunpaman, matapos sukatin ang mga tao sa paligid, hindi pa rin nakita ni Zhu Mengan ang anino ni Zhang Mingjie. Sa tuwing sumusulpot siya, ang lalaking iyon ay dumidikit sa kanya na parang plaster ng balat ng aso. Sa pagkakataong ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi siya nagpakita. Bukas ang gate, lalabas na si Mengzhou diba? Sa oras na ito, biglang tumunog ang boses ni Huang Feng, na paputol sa pag-iisip ni Zhu Mengan. Oo, walang pakialam si Zhu Mengan sa paghahanap sa figure ni Zhang Mingjie. Mabilis niyang sinabi, pumunta tayo doon. Hihintayin ko siya doon sa bawat oras. Okay, nagpunta sina Huang Feng at Zhu Mengan sa lugar na itinuro niya. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng ang mga grupo ng mga bata na nakahanay ng maayos palabas ng gate. Pagkatapos noon ay isa-isa silang tumakbo papunta sa kanilang mga magulang. Nakita din ni Huang Feng ang maliit na babae sa isang sulyap. Kahit nasa dinami-daming tao, napaka-cute niya at namumukod tangi. Paglabas na pagkalabas ng batang babae sa gate ng paaralan, tumingin siya kay Huang Feng at sa iba pa. Nang makita niya si Huang Feng, lumiwanag ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, sumili ang isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Malinaw, napakasaya pa rin niya na tinupad ni Huang Feng ang kanyang pangako. Pagkatapos noon, nakita ni Huang Feng at Zhu Mengan ang batang babae na nakikipag-usap sa mga bata sa paligid niya. Tinuro pa niya dito gamit ang daliri niya. Pagkatapos nito, ang 2 o 3 bata sa paligid niya ay naglakad kasama niya papunta kay Huang Feng at sa iba pa. This is my father. I didn't lie to you. Ang gwapo-gwapo ng tatay ko no.
Mas gwapo pa sa tatay mo. Lumapit ang batang babae sa tabi ni na Huang Feng at Zhu Mengan. Hinawakan niya ang kamay ni Huang Feng at may pagmamalaki na sinabi sa iba pang mga bata. Naramdaman ni Huang Feng na bahagyang nanginginig ang kamay ng batang babae, na para bang medyo kinakabahan siya. Saglit na nag-isip si Huang Feng at naunawaan na marahil ay natatakot ang batang babae na ilantad siya nito. Sa pag-iisip nito, bahagyang nag-alinlangan si Huang Feng, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng batang babae. Sa halip, tumingkayad siya at ngumiti sa iba pang mga bata. Hello, I am Mengju's father. Are you her good friends? Oo, tito. Ang isa pang maliit na batang babae ay tumingin kay Huang Feng at sinabing matamis, Tito, napakagwapo mo, ngunit sa tingin ko pa rin ang aking ama ang pinakagwapo. Sabi ng batang babae na may seryosong mukha. Malinaw, sa kanya, ito ay isang napakaseryosong problema na kailangang itama. Halatang hindi kasing gwapo ng tatay ko ang tatay mo. Nang makita ng maliit na batang babae na hindi itinanggi ni Huang Feng ang kanilang relasyon, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas maningning. Bakit pakiramdam ko hindi naman gwapo ang ama ni Mengzu? Sa oras na ito, bumulong ang isang maliit na batang lalaki na tinatawag na Fatso. Damn little fatty, anong sabi mo? Patay ka. In the future, bawal mo akong kausapin. Biglang nagalit ang batang babae. Mengzu, huwag. Gagamitin ko ang baon kong pera pambili ng merienda para sa iyo, okay? Nakita ni Little Fatso na nagalit si Zhu Mengzu at agad na natakot. Sinong gusto ng snacks mo? Halatang walang balak ang batang babae na patawarin siya. Mapait na humingi ng tawad si Little Fatso sa batang babae, ngunit hindi siya pinansin ng batang babae. Ang ibang mga bata ay tila interesado kay Huang Feng. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang ama ni Zhu Mengzu, kaya hindi maiiwasan na medyo ma-curious sila. Si Huang Feng ay mitigang humarap sa mga magugulong tanong ng mga bata, habang si Zhu Mengan ay tumingin sa kanya na may bahagyang pulang mukha. Wala siyang intensyon na pigilan si Huang Feng. Alam niya na dahil ang kanyang anak na babae ay lumaki sa isang solong magulang na pamilya, siya ay madalas na tinatawag na wild child ng ibang mga bata mula pa noong siya ay bata pa. Napakasensitibo ng kanyang puso at halatang may magandang impresyon siya kay Huang Feng. Sa makatuwid, matapos makita si Huang Feng dito ngayon, hindi na siya makapaghintay na ipahayag sa iba pang mga anak na siya ay may ama at na siya ay napakagwapo. Dapat ba tayong maghanap ng ama para kay Mengzu? Kung hindi, magkukulang siya sa pagmamahal ng ama mula pa noong bata pa siya, na makakasama sa kanyang paglaki. Tumingin si Zhu Mengan sa kanyang anak pagkatapos ipahayag na si Huang Feng ang kanyang ama. Kahit galit siya ay puno ng saya ang mukha niya. Naiintindihan niya na gusto niyang magkaroon ng ama. Hindi man lang siya matatawag na ligaw na bata ng iba. Maaari rin niyang ikumpara sa ibang mga bata kung sinong ama ang mas gwapo. Dahil minsan na siyang nasaktan ni Zhang Mingjia, natakot din si Zhu Mengan na ang taong nahanap niya ay hindi magiging mabuti sa kanyang anak, kaya hindi niya naisip na maghanap ng ibang kapareha at magpakasal muli. Sa totoo lang, sa kumpanya, maraming humahabol sa kanya. Kahit alam ng maraming tao na mayroon siyang 4 na taong gulang na anak na babae, hindi nila ito mapipigilan. Pagkatapos ng lahat, bukod sa pagkakaroon ng isang anak na babae, si Zhu Mengan ay napakahusay sa iba pang aspeto. Siya ay may figure, hitsura, at maamo at banal na personalidad. Siya ang uri ng babae sa tradisyonal na kahulugan ng China. Gayunpaman, maraming tao ang humahabol sa kanya, ngunit hindi siya sumang-ayon sa alinman sa mga ito. Hindi man lang siya nagbigay ng pagkakataon sa iba dahil sa dalawang kadahilanang ito. At saka, pagkaraan ng mahabang panahon, nasanay na siyang mag-isa. Mukhang napakahusay ni Huang Feng. Hindi ito ang unang pagkakataon na gusto siyang maging ama ni Mengzu. Nang makitang hawak ni Huang Feng ang kamay ng kanyang anak at nakikipag-usap sa ibang mga bata, biglang naisip ni Zhu Mengan ang ideyang ito sa kanyang isipan. Pagkatapos noon ay lalong namula ang kanyang mukha, at iniluwa niya ang sarili sa kanyang puso. Siya ay 3 taon na mas matanda kay Huang Feng. Ang pagkakaroon ng ganoong pag-iisip ay labis siyang nahihiya. Bagamat siya mismo ay may magandang impresyon kay Huang Feng, wala silang masyadong contact, at hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Talagang may mga ganoong naiisip siya, kaya medyo nahihiya siya.
Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Huang Feng ang pakikitungo sa mga batang iyon. Ang mga batang iyon ay kinuha din ng kanilang mga pamilya. Ang pinaka nakakaawa ay si Fatso. Sa huli, naghagis siya ng maraming merienda, ngunit hindi niya lubos na nakuha ang kapatawaran ng batang babae. Okay, Mengzo, alis na tayo. Nang makitang umalis na ang ibang mga bata, sinabi rin ni Zhu Mengan sa kanyang anak. Siyempre, dahil sa mga iniisip sa puso niya ngayon, hindi talaga siya nang ahas na harapin si Huang Feng ngayon. Para siyang natatakot na makita ni Huang Feng ang kanyang iniisip. Kabanata 10:27. Ayoko, gusto kong makasama sandali si Tito. Iniwasan ng batang babae ang kamay ng kanyang ina at sa halip ay nagtago sa mga bisig ni Huang Feng. Tumangala siya kay Huang Feng at sinabing, Uncle, miss ko na si Xiao Bai. Pwede ba akong pumunta sa bahay mo para maglaro? Awkward na tiningnan ni Zhu Mengan si Huang Feng, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang anak na babae, Mengzu, huwag kang magulo. May gagawin pa si Uncle. Hindi ako nakikialam, giit ni Mengzu. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Huang Feng at nagtanong, Tito, hindi kita iniistorbo, tama? Hindi. Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang ulo at sinabi kay Zhu Mengan, bakit hindi mo siya hayaang pumunta sa aking lugar upang maglaro? Ibabalik ko siya sa gabi. Okay. Bago pa makapagsalita si Zhu Mengan, pumalakpak na ang batang babae at masayang tumalon. Mahihirapan ka ba nito? Nang makitang gusto talaga ng kanyang anak na manatili kay Huang Feng ng ilang sandali, hindi siya napigilan ni Zhu Mengan. Gayunpaman, natatakot siyang maantala ang oras ni Huang Feng. Ayos lang, nakangiting sabi ni Huang Feng. Kung ganoon ay guguluhin kita. Naisip ito ni Zhu Mengan at sinabi. Pumayag siya sa kahilingan ng kanyang anak, ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanya, pagkatapos mong umalis, kailangan mong makinig sa tiyuhin, okay? I know, Mom, don't worry, I won't mess around. Nangako ang batang babae, Nay, samahan mo ako. Hindi ako pupunta. Umiling si Zhu Mengan at sinabing. Hindi siya nagpalit ng damit para sa trabaho nang dumating siya para sunduin ang kanyang anak. Hindi komportable para sa kanya na pumunta sa tirahan ni Huang Feng. Nga pala, salamat ngayon lang. Sinabi ni Zhu Mengan kay Huang Feng. Ang tinutukoy niya ay si Huang Feng na nagpapanggap na ama ng kanyang anak. Wala lang. Gusto ko rin si Mengzo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Uncle, buti sana kung ikaw talaga ang tatay ko. Biglang sinabi ng batang babae kay Huang Feng, kung ganoon, may ama talaga ako. Sa hinaharap, walang magsasabi na ako ay isang ligaw na bata. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, napuno ng luha ang mga mata ni Zhu Mengan. Iyon ang kanyang unang pagkakamali. Ngunit ngayon ang kanyang anak na babae ay kailangang pasanin ang mga kahihinatnan. Marahil, sa tuwing maririnig ng kanyang anak na babae ang pagtawag sa kanya ng ganoon, masama ang kanyang pakiramdam. If you like, I'll be your godfather. You can also call me dad in the future. Labis din ang pagkabalisa ni Huang Feng para sa batang babae, kaya talagang gusto niya itong tanggapin bilang kanyang inaanak. Okay lang ba yun? Pwede ba kitang tawaging daddy? Nagtatakang tanong ng batang babae kay Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina at nagtanong, Ina, maaari ko bang tawagan si Tito Ama? Sumulyap si Zhu Mengan kay Huang Feng, pagkatapos ay pinigilan ang pag-iyak, tumanggo sa kanya at sinabing, Oo, tiyuhin ang magiging ninong mo mula ngayon. Great, I have a father. I also have a father. Nang marinig ng batang babae ang mga salita ng kanyang ina, agad siyang napasigaw sa tuwa. Ang matingkad ng ngiti na iyon ay nagpadama kay Huang Feng at Zhu Mengan na parehong masaya at malungkot ng sabay. Huang Feng, maraming salamat. Napabayan ko ito noon. Kailangan din ni Mengzo ang pagmamahal ng isang ama. Maraming salamat. Taos-pusong sinabi ni Zhu Mengan kay Huang Feng. Wala lang. I really like Mengzo. I am very happy to be her godfather. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng anak na babae sa pagkakataong ito. Gayunpaman, talagang gusto niya si Zhu Mengzo. Ang batang babae ay napakatalino at napakakaibig-ibig. Tai, alis na tayo. Kinuha ng batang babae ang kamay ni Huang Feng at sinabi. Pagkatapos,
Kumaway siya sa kanyang ina at sinabing, "Palem, nanay. Palem, bumalik ka ng maaga ngayong gabi. Huwag mong guluhin si Tito, para kay tatay." Nag-alala si Zumengan at muling pinagpala. "I know, Mom, napakalongwind mo," sabi ng batang babae. "You naughty girl. Now that you have dad's support, you actually dare to talk to Mom like this, right?" Sinabi ni Zumengan sa kanyang anak, hindi alam kung matatawa o iiyak. "Kung ganoon mauna na tayo." Binuhat ni Huang Feng ang batang babae at sinabi kay Zumengan. Niyakap ng batang babae ang leeg ni Huang Feng at humajijek. Tuwang-tuwa siya. Si Zumengan ay nakatayo sa parehong lugar at pinanood si Huang Feng na binuhat ang batang babae papunta sa kotse. Pagkatapos noon ay dahan-dahan silang umalis. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Zumengan. Nakikita niya na gusto talaga ng kanyang anak na kilalanin si Huang Feng bilang kanyang ama. Nang makita ang kanyang maaraw na ngiti, medyo hindi komportable ang puso ni Zumengan. Sa simula, ang gayong ngiti ay dapat na madalas na lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, dahil sa kanya, lumaki siya sa isang solong magulang na pamilya. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Sa pag-iisip nito, muling tumingin sa paligid si Zumengan, ngunit hindi pa rin niya nakita ang figure ni Zhang Mingjia. Lalo nitong ikinagulat si Zumengan. "Pinag-isipan ba ng lalaking iyon at hinayaan kami?" Kaagad, umiling si Zumengan. Ito ay malinaw na imposible. Baka may na-delay siya ngayon. Gayunpaman, kinilala ng batang babae si Huang Feng bilang kanyang ninong. Malamang, mapoprotektahan din siya ni Huang Feng. Dati, madaling pumayag si Zumengan na kilalanin ng kanyang anak na babae si Huang Feng bilang kanyang ninong. Bukod sa pagbawi sa panghihinayang ng kanyang anak na walang ama, may isa pang dahilan. Umaasa siyang mapoprotektahan siya ni Huang Feng. Kung tutuusin, babae siya at walang gaanong kakayahan. Gayunpaman, tila may kaunting kapangyarihan si Huang Feng. Nang makita siya ng mga pulis, lahat sila ay magalang sa kanya. Kaya naman, para sa kapakanan ng kanyang anak, kaagad na pumayag si Zumengan. Kahit na hindi niya alam kung bakit hindi nagpakita si Zhang Mingjia, ito ay isang magandang bagay kung tutuusin. Walang mang-iistorbo sa kanya at sa kanyang anak na babae. Bukod dito, sa hinaharap, si Huang Feng ang magiging ninong ng kanyang anak. Hindi siya dapat tumayo at panuulin ang mga gawain ng kanyang anak. Sa kabilang panig, pagkatapos sundan ng batang babae si Huang Feng sa kotse, masayang gumalaw siya sa loob ng kotse. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya si Huang Feng na, "Ama." Halatang tuwang-tuwa pa rin siya sa pagkakaroon ng ama. "Well, you should take a break. Palagi kang tumatalon ng ganito. Hindi ka ba napapagod?" sabi ni Huang Feng sa batang babae. "Hindi ako pagod," sinabi ng batang babae. "Tama, ama, maaari mo ba akong dalhin sa amusement park upang maglaro sa hinaharap? Katulad ng mga tatay ng ibang kaklase." "Panipi, oo naman," sumagot si Huang Feng, "kapag gusto mong maglaro, sabihin mo lang sa akin." "Great, father, you are so nice." Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng ama. Masayang ngumiti muli ang batang babae. Makikitang masaya talaga siya. Bumalik si Huang Feng sa lugar kung saan siya nakatira bago ang oras na ito. This time, bumalik siya para gumalaw. Kinailangan niyang sunduin si Suyamo at ang iba pa sa gabi. Ngayong gabi, lahat sila ay maaaring manirahan sa villa. Para sa nalalapit na buhay magkakasama, inaabangan pa rin ito ni Huang Feng. Kabanata 1028. "Tay, dito po kayo nakatira." Nang dalhin ni Huang Feng ang maliit na batang babae, si Zhu Mengzhu, sa kanyang tirahan, ang maliit na babae ay tumingin sa paligid ng bahay nang may pagtataka. "Oo, ngunit malapit nang manirahan si tatay sa isang bagong lugar," sabi ni Huang Feng habang iniimpake niya ang kanyang mga gamit. Sa katunayan, si Huang Feng ay walang maraming bagay na iimpake. Nirentahan niya ang lugar na ito, kaya hindi siya masyadong bumili ng mga bagay sa oras na iyon. Bukod dito, maraming mga bagay sa bagong villa, kaya hindi na kailangang magdala ng masyadong maraming mga bagay. Sa makatuwid, pinili lamang ni Huang Feng na magdala ng ilang personal na gamit. Siyempre, ang kahon ng imbakan ay tiyak na aalisin. Matagal na ring nanirahan dito si Bai Xiaoro, kaya mayroon din siyang mga personal na gamit. Gayunpaman, siya ay nasa kabisera kamakailan at hindi pa bumabalik.
kaya't maaari na lamang niyang hintayin ang kanyang pagbalik at mag-impake. Sa kabutihang palad, hindi pa nag-expire ang rental ni Huang Feng, kaya hindi na kailangang magmadali. Pumunta sa isang bagong lugar. Nasaan na yun? Nagtataka na tanong ng batang babae. Malalaman mo mamaya, nakangiting sabi ni Huang Feng. Okay, let's go. Hindi nagtagal, inimpake ni Huang Feng ang kanyang mga gamit at sinabi sa batang babae na maghanda para umalis. Okay, Dad. Masunarang sinabi ni Zhu Mengzhou, pagkatapos ay hinawakan si Xiaobai sa tabi niya at sinabing, Xiaobai, dadalhin ka namin. Sobrang nagustuhan din ni Xiaobai ang batang babae, kaya hinaplos niya ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, inilabas ni Huang Feng si Xiaobai at ang batang babae sa pinto at dumiretso sa tirahan ni Suyamo. Nang dumating si Huang Feng sa tirahan ni Suyamo, nandoon na silang tatlo, at halos naiimpake na nila ang kanilang mga gamit. Nang makita ni Xi Mengzhou si Huang Feng, medyo napahiya siya, at wala na siyang dominanteng ugali tulad ng dati nang direktang inatake niya si Huang Feng. Bagamat hiniling ni Suyamo na tumira siya, pagkatapos ng lahat, nakatira siya sa tirahan ni Huang Feng, kaya medyo mahina ang pagsasalita ni Xi Mengzhou. Nandito ka pala, malapit na kaming mag-impake, maaari mo ba kaming tulungang ibaba ito? Direktang sabi ni Suyamo nang makita niyang paparating si Huang Feng. Matagal na silang tumira dito ni Xi Mengzhou kaya kahit personal na gamit lang ang dala nila, marami pa rin. Pinuno nila ang ilang malita, bawat isa ay napakabigat. Ngayon ay natural na oras na para gamitin si Huang Feng. Sige, direktang sumagot si Huang Feng. Pagkatapos, pumasok siya at naghanda para kunin ang lahat. Sa oras na ito, nalaman ni Suyamo na hindi nag-iisa si Huang Feng. May maliit na babae sa likod niya. Hoy, sino itong batang babae? Napaka-cute niya, nakangiting sabi ni Suyamo nang makita niya ang batang babae, si Zhu Mengzhou. Kumusta, kuya sister? Anak ako ni ama. Ang pangalan ko ay Zhu Mengzhou, at 4 na taong gulang ako sa taong ito. Medyo kinabahan ang batang babae nang makakita ng estranghero. Hinayla niya ang sulok ng damit ni Huang Feng at sinabi sa malutong na boses. Pare, anak na babae. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Suyamo ang mga salita ni Zhu Mengzhou, siya ay direktang natigilan. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at wala na siyang oras para baguhin iyon. Tila masyadong malaki ang epekto sa kanya ng balitang ngayon lang niya nalaman, at hindi niya ito mababago kahit sandali. Ito yung Diyos ang ngayon ko lang nakilala. Ang cute niya no. Nang makita ang hitsura ni Suyamo, alam ni Huang Feng na maaaring hindi niya maintindihan, kaya mabilis niyang ipinaliwanag sa kanya. Nang marinig ni Suyamo na ito ay isang Diyosa, gamaan ang loob ni Suyamo. Bagamat tinanggap niya na may iba pang babae si Huang Feng, iyon ang alam niyang pag-iral. Kung si Huang Feng ay may isang napakalaking anak na babae, nangangahulugan ito na siya ay may asawa na, kung gayon ang kalikasan ng bagay ay magbabago. Bukod dito, napakabata pa ng Diyosang ito. Hindi mag-iisip ng masama si Suyamo. Well, she's very cute. Mengzhou, right? Pumasok ka dali. Mainit na hinayla ni Suyamo si Zhu Mengzhou at sinabi. Marahil ay nahawahan ng ngiti ni Suyamo ang batang babae. Ang batang babae ay hindi natatakot sa kanya ngayon at sumunod sa silid. Sa oras na ito, lumabas din sina Xi Mengzhou at Tang Mazo sa kani-kanilang silid. Matapos makita ang batang babae, natigilan sila. Pagkatapos magpaliwanag ni Huang Feng, naunawaan nila ang pagkakakilanlan ng batang babae na ito. Mga ate, kaibigan ba kayong lahat ng tatay ko? Tumingin si Zhu Mengzhou sa 3 babaeng malaing kanto at nagtatakang nagtanong. Mengzhou, huwag mo silang tawaging ate. Tita ang tawag mo sa kanila. Paalala ni Huang Feng. Pero, magkapatid sila. Sabi ni Zhu Mengzhou na may seryosong mukha. Napatawa din ang 3 babae sa sinabi niya. Oo, tawagin mo na lang silang ate. Hindi naman kami ganoon katanda. Sinabi ni Xi Mengzhou, si Mengzhou pa rin ang pinakamasunurin. Kung gusto kanyang tawaging ate, you have to call me uncle. Tumingin si Huang Feng sa kanya at sinabi. Ikaw, itinuro ni Xi Mengzhou si Huang Feng at hindi alam kung ano ang sasabihin. Bigla niyang inikat ang kanyang mga mata at sinabing, maaari kitang tawaging tito, ngunit kailangan din kitang tawaging tito ni Yamo at Mazo. Payag ka ba na tawagin ka nilang tito? Kung gayon kalimutan mo na.
Umiling si Huang Feng at sinabi. Bahagyang namula ang mukha ni Suyamo. Nag-squat siya at sinabi kay Zhu Mengzhou, Mengzhou, tawagin mo kaming mga auntie. Okay po mga tita, masunurin na sabi ni Mengzhou. Ate Yamo, paano ka naging ganito? Ayokong maging tita. Ngumisi si Exi Mengzhou at malungkot na sinabi. 2-1, natalo ka. Nakangiting sabi ni Tang Mazo. Malinaw, dahil si Zhu Mengzhou ay ninang ni Huang Feng, mas mabuting tawagin siyang aunties. Mas interesado kayong dalawa sa mga babae kaysa sa magkaibigan. I despise you, sabi ni Exi Mengzhou. Pagkatapos noon, tinulungan ni Huang Feng silang tatlo na magdala ng mga gamit at maikling sinabi sa kanila kung paano niya nakilala si Zhu Mengzhou. Bilang resulta, ang tatlong batang babae na puno ng maternal instinct ay lalo pang naghangad kay Zhu Mengzhou. Kasabay nito, naunawaan din nila kung bakit siya kinuha ni Huang Feng bilang kanyang diyosa. Talagang bastard ang Zhang Mingjia na iyon, sabi ni Exi Mengzhou, pero Huang Feng, mayroon ka bang masamang intensyon para kunin siya bilang iyong jowa? Ano kayang masamang intensyon ang mayroon ako? Sumagot si Huang Feng. Nanay ni Mengzhou, don't tell me gusto mo siyang samantalahin. Sabi ni Exi Mengzhou, don't talk nonsense. It won't be good if others hear it. After all, she is a single mother. Sa aspetong ito, tiyak na pinahahalagahan niya ang kanyang reputasyon. Agad na sinabi ni Huang Feng. Maging si Suyamo ay tumingin sa kanya ng may pagsisisi. Malinaw, naramdaman din niya na ang kanyang mga salita ay hindi angkop. Inilabas ni Exi Mengzhou ang kanyang dila at ipinakita na siya ay nahihiya. Naisip ko lang ang pervert na ugali mo, kaya ko nasabi. Hindi ko sinasadya. Gustong pabulaanan ni Huang Feng na hindi siya pervert, ngunit ngayong halatang alam na ni Exi Mengzhou ang tungkol sa relasyon nila ni Suyamo at Tang Mazo, walang silbi para sa kanya na magpaliwanag. Bilang karagdagan sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, halatang hindi siya maniniwala sa sinabi nito. Sa makatuwid, hindi lang nagpaliwanag si Huang Feng. Matapos ilipat ang lahat ng gamit sa ibaba, ang grupo ay handa nang umalis. Kabanata 10:29. Ate Yamo, medyo nagdadalawang isip pa akong umalis sa lugar na to ng ganun-ganun lang. Pagtayo sa ibaba, tinitigan ni Exi Mengzhou ang kanyang silid sa itaas at mahinang sinabi kay Suyamo. Puno ng pag-aatubili ang tono niya. Pagkatapos magtapos sina Suyamo at Exi Mengzhou, nagsimula silang magtrabaho ng husto sa Qing Province. Noon sila nagsimulang manirahan dito. Sa isang kisap mata, 2 hanggang 3 taon na ang nakalipas. Bagamat hindi masyadong malaki ang bahay na ito, hindi rin ito maluho. Kung tutuusin, nasaksihan nito ang kanilang pagsusumikap at paglago. Ngayon na kailangan nilang umalis ng biglaan, natural na nag-aatubili si Exi Mengzhou na makipaghiwalay dito. Nag-aatubili din ang puso ni Suyamo, ngunit kailangang umasa ang lahat. Hindi man sila umalis dito ngayon, tiyak na aalis sila sa hinaharap. Siya at si Exi Mengzhou ay nakatakdang hindi manirahan dito habang buhay. Nagdadalawang isip din akong umalis. Niyakap ni Suyamo si Exi Mengzhou at sinabing, gayunpaman, ang lugar na ito ay nakatakdang maging pansamantalang buhay lamang sa ating buhay. Alam ko, ngumiti din si Exi Mengzhou sa pagkakataong ito at sinabing, at least, hindi pa tayo hiwalay. Manam. Makalipas ang ilang sandali na buntong hininga ay sumakay na silang lahat sa sasakyan. Si Huang Feng ay walang maraming bagay, ngunit si Suyamo at ang 2 pang babae ay may maraming bagay. Sa kabutihang palad, hindi lamang may kotse si Huang Feng, ngunit mayroon ding mga kotse sina Suyamo at Exi Mengzhou. Maging si Tang Mazo kamakailan ay bumili ng bagong kotse, kaya walang problema para sa kanila na iwan ang mga bagay na ito. Ang ilan sa kanila ay matagumpay na nakarating sa Villa area. Gamit ang pass mula sa sales manager, maayos na pumasok si Huang Feng at ang iba pa sa komunidad. Pagkatapos noon, nagmaneho sila hanggang sa bagong binili na villa ni Huang Feng. Parehong narito sina Exi Mengzhou at Tang Mazo sa unang pagkakataon, kaya't napaka-curious pa rin nila sa kapaligiran. Hanggang sa itinigil nila ang sasakyan sa harap ng villa ni Huang Feng ay nakumpirma nilang ang napakarangyang villa na ito sa harap nila ay ang villa na binili ni Huang Feng ngayon. Ito ang magiging tahanan nila sa hinaharap. Huang Feng, ninakawan mo ba ang isang bangko? Paano ka nakakuha ng napakaraming pera?
Nang marinig nila mula kay Suyamo na ang villa na ito ay higit sa 100 milyong yuan, maging sina Exi Mengzhou at Tang Mazo ay huminga ng malalim. Bagamat ipinakita sa kanila ni Huang Feng ang balanse ng kanyang bank card noon, ito ay 200 milyong yuan lamang. At si Huang Feng ay mayroon pa ring sariling negosyong ipapaunlad, na nangangailangan din ng maraming pera. Paano siya magkakaroon ng napakaraming pera para makabili ng villa? Oo, ninakawan ko lang kahapon. Sa susunod na magnanakaw ako, tatawagan kita. Kinuha ni Huang Feng ang mga bagahe sa trunk at tinukso si Exi Mengzhou, Ngumiti si Suyamo at tinapik si Huang Feng, sinabi sa kanya na huwag biruin si Exi Mengzhou. Natural na alam ni Exi Mengzhou na pinaglalaroan lang siya ni Huang Feng kapag hindi niya sinabi sa kanya. Gayunpaman, kung ayaw sabihin ni Huang Feng, hindi na siya makapagtanong pa. Pagkatapos noon, tinulungan ni Huang Feng ang 3 babae na ilipat ang kanilang mga bagahe sa villa. Sa 3 babae naman, pumili sila ng kani-kanilang kwarto sa villa. Sa huli, lahat sila ay pumili ng mga silid sa ikalawang palapag. Sa katunayan, lahat sila ay konektado sa isa't isa. Bagamat talagang gusto ni Huang Feng na matulog sa parehong silid ni Suyamo, kasama ang 2 kaibigan sa paligid, si Suyamo ay halatang medyo nahihiya pa rin, kaya pumili siya ng isang silid na mag-isa at tinulungan si Huang Feng na pumili din ng isang silid. Ang silid ni Huang Feng ay nasa gitna, at ito ang pinakamagandang silid sa ikalawang palapag na may pinakamalaking espasyo. Gayunpaman, gaano man ito kalaki, hindi comfortable si Huang Feng na walang sumama sa kanya. Sa oras na ito, nagsisisi siyang pumayag na pasukin si Exi Mengzhou. Kung si Suyamo at Tang Mazo lang ang nasa paligid, paano siya makakakuha ng isa na lalapit at matulog sa kanya? Sa huli, wala na siyang makakain sa mga ito ngayon. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Huang Feng. Gayunpaman, sila ay nabubuhay ng magkasama ngayon, at magkakaroon ng maraming mga pagkakataon sa hinaharap. Ang 3 babae ay pumunta upang ayusin ang silid, at si Huang Feng ay pumunta sa kusina upang maging abala. Sa pagpunta dito, bumili sila ng ilang sangkap para sa pagdiriwang ngayong gabi ng paglipat. Para sa batang si Zhu Mengzhou, tumatakbo siya pabalik-balik sa bulwagan kasama si Little White. Sa pagsama ni Little White sa kanya, napakagaan din ng loob ni Huang Feng. Dahil ngayon ang selebrasyon ng paglipat, at ito rin ang unang araw ng pamumuhay kasama ang babaeng gusto niya, natural na kailangang gawin ni Huang Feng ang kanyang makakaya upang magdiwang. Sa makatuwid, ang pagkain na inihanda ay napakasarap. Gayunpaman, dahil sa Immortal Book, ang bilis ng pagluluto ni Huang Feng ay napakabilis pa rin. Nang matapos si Suyamo at ang 2 pang mag-ayos, natapos na ni Huang Feng ang pagluluto. Pagkababa ng hagdanan at makita ang mga pinggan sa mesa, napabulala si Tang Mazo, "Wow, ang daming ulam. Huang Feng, napakabilis mo." Mahilig siyang kumain. Siyempre ang bilis niyang magluto. Sabi ni Exi Mengzhou, ngunit ang halimuyak ng mga pinggan ay patuloy na nakakairita sa kanyang ilong, kaya wala siyang gaanong tiwala sa kanyang mga salita. Today is worth celebrating, so siyempre mas marami pa akong ginawa. Nakangiting sabi ni Huang Feng, nandito ka sa tamang oras. Kain na tayo. Pagkatapos nito, nagbuhos si Huang Feng ng isang baso ng alak, si Suyamo at ang 2 pa ay nagbuhos din ng red wine, at ang batang babae na si Zhu Mengzhou ay uminom ng soft drink. Sabay-sabay na ikinawit ng lahat ang kanilang mga salamin. Pumunta lang ako sa swimming pool sa likod. Swimming tayo after dinner, sabi ni Exi Mengzhou habang kumakain. May swimsuit ka ba? Hindi, ngunit hindi ito magtatagal upang bumili ng isa, sabi ni Exi Mengzhou. Kasi ngayon lang sila lumipat kaya maraming bagay ang hindi napaghandaan. Natural, wala silang swimsuit. Matapos makita ang swimming pool, nagkaroon ng ideya si Exi Mengzhou na lumangoy. Nang sabihin niya iyon, pareho rin ang ideya ni Suyamo at Tang Mazo. Tutal, ang paglangoy pagkatapos ng hapunan ay isang magandang kasiyahan din. Pero Huang Feng, kailangan mong umalis, biglang sabi ni Exi Mengzhou kay Huang Feng. Bakit? Ito ang aking tahanan, sabi ni Huang Feng na hindi nasisiyahan. We girls are swimming. Hindi ka ba nahihiya na sumama sa amin? Sabi ni Exi Mengzhou. Oo naman, bakit naman ako mahihiya? Sabi ni Huang Feng, si Yamo at Mazo ay pareho kong girlfriend.
Ano bang masama kung tinitingnan ko ang mga girlfriend ko? Hindi mo kailangang mag-alala kung titignan kita. Sa figure mo, hindi man lang kita titingnan kung tatanungin mo ako. What's wrong with my figure? What's wrong with it? Medyo hindi kumbinsido si Xe Mengjiao at sinabing nakabusangot ang dibdib. Pagkatapos, naramdaman niyang hindi ito nararapat at naupo muli. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasisiyahan sa pagsasabi ni Huang Feng na wala siyang magandang figure. Mengjiao, hayaan mong sumama sa amin si Huang Feng. Maaari mo na lang itong ituring bilang beach, sabi ni Su Yamo. Okay, sabi ni Xe Mengjiao. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ang may-ari ng lugar na ito. Hindi siya makalayo. Gaya nga ng sinabi ni Sister Yamo, mainam na tretuhin ang lugar na ito bilang beach. Kabanata 10:30. Professor Lainey, kamusta si Bunur? Sa araw na ito, muling hinintay ni Marcus ang taong namamahala sa Instituto ng Pananaliksik, si Professor Lainey, sa labas ng laboratorio sa oasis ng disyerto. Maraming mga siyentipiko ang natipon sa laboratorio na ito, at si Professor Lainey ang namamahala sa kanilang lahat. Mula noong huling beses na nagtanim ng super seed si Bunur at nakagat ng mala centipede na nilalang na iyon at ipinadala sa Research Institute, hindi na siya muling nakita ni Marcus. Araw-araw na lang niyang hihintayin si Professor Lainey dito at makuha ang pinakabagong balita tungkol kay Bunur mula sa kanya. Marcus, nandito ka na naman. Tungkol sa hitsura ni Marcus, si Professor Lainey ay hindi masyadong nagulat. Sa panahong ito, palagi siyang lilito dito. I regret to inform you na hindi maganda ang sitwasyon ni Bunur. Ang kakaibang nilalang na iyon ay malinaw na nahawaan ng zombie virus. Kaya naman, pagkatapos nitong kagatin si Bunur, na-transmit nito ang virus sa kanya. Sa madaling salita, may zombie virus din ang katawan ni Bunur. Kung hindi natin ito napigilan, baka na-atake na nito ang lahat ng nasa base. Mukhang hindi masyadong nagulat si Professor Lainey sa hitsura ni Marcus. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Matapos marinig ang sinabi ni Professor Lainey, nag-aalalang sabi ni Marcus. Bagamat hindi siya nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan kay Bunur, naging maayos naman silang dalawa. Kaya naman, labis ding nag-alala si Marcus sa sitwasyon ni Bunur. Kamakailan lang talaga ay gumawa kami ng gamot para labanan ang zombie virus, ngunit hindi pa ito nasesuri. Ngayon, plano naming i-inject ito sa katawan ni Bunur para makita. Kung pagpapalain siya ng Diyos, dapat ay maayos si Bunur, ngunit kung hindi ito gumana. Sa pagsasalita tungkol dito, medyo madilim ang mukha ni Professor Lainey. Ang gamot na iyon ay binuo pagkatapos ng mahabang panahon ng pananaliksik. Gayunpaman, hindi siya 100% sigurado na gagana ito. Kung hindi ito gumana, kailangan nilang magsimulang muli na magtatagal. Ngayon, sa paligid ng kanilang kampo, sunod-sunod na lumitaw ang maraming zombie. Malinaw, malapit nang salakayin sila ng zombie virus, na nag-iiwan sa kanila ng kaunting oras. Naiintindihan din ni Marcus ang puntong ito. Kung tutuusin, nakita niya ng kanyang sariling mga mata ang infected na buwitter at ang tila alupihan. Sa makatuwid, naiintindihan niya kung gaano kalapit ang mga zombie sa kanila ng mas mahusay kaysa sa iba. Gagawin namin ang aming makakaya, sabi ni Lenny kay Marcus at saka pumasok sa Research Institute. Nakatira lang si Marcus sa labas. Hindi makapasok ang mga hindi autorisadong tao kaya kahit sobrang nag-aalala ay sa labas na lang siya maghintay. Kumusta ang sitwasyon? Pagpasok pa lang ni Professor Lainey sa Research Institute, nagpatuloy siya sa paglalakad habang hinihiling ang kanyang katulong na huminto. Ngayon ang pasyente ay tuluyan ng nawala ng kamalayan sa sarili at naging isang tunay na zombie. At saka, sa proseso ng pagiging isang zombie, siya ay tila nag-mutate. Nararamdaman namin na ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas, sabi ni Zhao Shou kay Professor Lainey. Tumango si Professor Lainey na may mabigat na ekspresyon. Napuno ng pag-aalala ang puso niya. Tutal, hindi pa nasusubok ang gamot na ginawa niya. Sa orihinal, binalak niyang subukan ito sa isang mababang antas na zombie. Bilang resulta, si Bunur ay direktang naging isang high-level na zombie. Hindi siya ganoon ka-confident sa kanyang droga. Tingnan natin kung paano ito nangyayari. Sabi ni Professor Lainey, ang oras ay walang hinihintay. Wala na silang masyadong oras.
Dahil ang gamot ay binuo, dapat itong masuri sa mga klinikal na pagsubok. Sa makatuwid, kailangan niyang subukan ito. Tumango rin ang katulong. Pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa silid kung saan nakakulong si Bunor. Umuungol. Pagpasok pa lang nila sa kwarto ay narinig na nilang dalawa ang hindi makatao na dagandong ni Bunor. Ito ay malalim, malungkot, at puno ng malupit na aura. Sa oras na ito, hindi na katulad ng nakita ni Marcus noon si Bunor. Sa oras na ito, maraming parte ng kanyang katawan ang naglalagnat lalo na ang kanyang nasugatan na braso. Bagamat nilagyan niya ito ng benda pagkarating dito, nagsimula pa rin itong mabulok. Ito ang epekto ng zombie virus. Ang mga mata ni Bunor ay naging kakaibang berdeng kulay. Walang puti sa kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay tuyo at basag, at ang kanyang dugo ay tila tumigil sa pag-agos. Para na siyang buhay na zombie. Gayunpaman, ang mga kamay at paa ni Bunor ay naayos sa pamamagitan ng metal sa oras na ito, kaya walang paraan para umalis siya sa lugar na ito. Gayunpaman, sa tuwing siya ay nagpupumiglas, ang bagay na metal ay patuloy na nanginginig, na parabang ito ay masisira anumang oras. Hindi na tayo makapaghintay, bigyan mo siya ng injection. Sabi ni Professor Laney. Oo, Propesor. Tumango ang katulong. Pagkatapos nun, naglabas siya ng syringe sa safe na nasa kamay niya. May transparent na likido sa loob. Ito dapat ang anti-zombie na gamot na kanilang binuo. Dahan-daang naglakad ang katulong patungo sa Bunor. Sa totoo lang, takot na takot din siya. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong scientific assistant. Paano niya haharapin ang isang nakakatakot na zombie? Gayunpaman, alam din niya na kung hindi sila makakabuo ng gamot para labanan ang mga zombie, lahat ng naririto ay mamamatay o magiging mga zombie. Walang pangatlong pagpipilian. Sa makatuwid, maaari lamang niyang ihanda ang sarili at magpatuloy. Umuungol. Nang makitang may papalapit sa kanya, umungol si Bunor. Natakot ang katulong. Tumangala siya at nakita niya ang berdeng mga mata ni Bunor na nakatitig sa kanya. Kakaiba ang ekspresyon ng mga mata niya. Nagnganga ang katulong at nagpatuloy sa pagsulong. Sa huli, nakarating din siya sa gilid ni Bunor at dahan-daang nilagay ang syringe sa kamay niya kay Bunor. Mukhang alam ni Bunor na ang gamot sa syringe na ito ay hindi karaniwan. Mas lalo pa siyang nagpumiglas dahilan para manginig ang buong kama. Dahil sa patuloy na pagpupumiglas ni Bunor, hindi siya mabigyan ng katulong ng hirenggilya. Dahan-dahan lang siyang maghanap ng pagkakataon. Huwag mag-alinlangan, hindi na siya tao. Hindi na kailangang mag-ingat. Boses ni Professor Laney. Diretso lang na ipasok ang syringe at ipasok ang gamot sa katawan niya. Natigilan ang katulong. Pagkatapos, naunawaan niya na ang kanyang mga nakaraang aksyon ay kalabisan. Hindi na kailangang maging maingat. Sa anumang kaso, si Bunor ay isa ng zombie. Kailangan lang niyang random na ipasok ang syringe kahit saan sa kanyang katawan at iturok ang gamot. Sa pag-iisip nito, marahas na sinaksak ng katulong ang syringe kay Bunor. Sa oras na ito, biglang kumislap ng liwanag ang berdeng mata ni Bunor. Pagkatapos, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Umindayog ang katulong na pinakamalapit sa kanya at muntik ng matamba. Kotsa, sa mga oras na ito, biglang pumutok ang mga metal na bagay na nakagapos sa katawan ni Bunor. Nakalaya si Bunor mula sa pagkakagapos.